si ASEC Arnel de Mesa, ang spokesman po or spokesperson ng Department of Agriculture. Magandang umaga po, ASEC. Hi, DJ Chacha, good morning. Kay Manang Ted, good morning din. At sa lahat ng taga-subaybay, magandang umaga po. Yes po. Good morning din po. ASEC, may latest information na po ba kayo tungkol po dito sa pagtatapon ng cabbage at carrots dyan po sa Tublay? Nakapagpadala na po ba ang DA ng team para po i-check kung ano pong sitwasyon ng mga magsasaka natin doon? Yes, ito yung nangyari noong Biyernes, August 14, along the Lacamen Road dito sa Tublay. Yung ang magsasaka natin na galing ng Gambang sa Bakun, meron silang naani nga ng mga gulay, Chinese cabbage ito. Kaya lang, supposedly dinala nila ito sa La Trinidad Trading Post para ibenta. Kaya lang masyado mahaba ang pila noong mga trucks during that Friday, and it took them 2 araw at 2 gabi bago maipasok doon sa trading center. However, nung maipasok na, nasabihan sila na talagang hindi na ganun kaganda yung quality. So, yung ating kasama magsasaka decided na ibalik at i-unload nga doon sa malapit sa Polix Farm para maibenta doon sa mga dumadaan. However, talagang yun nga, nagkaroon ng problema along the way at tinapon na lang. Oo. Ang sinasabi po kasi, may mga reports daw na hindi lang po yan ngayong buwan. April pa daw po, dyan sa may La Trinidad Trading Post, na patuloy daw po yung pagbaba ng demand. Kumukaunti daw po yung buyers. Noon po bang mga bandang Abril, nakatanggap na po ba kayo ng balita ukol dito? Merong mga ganong balita pero nag-manifest yan at lumala nitong the past 2 weeks dahil sa sunod-sunod na habagat. Of course, compounded pa yan ng 2 bagyo, si Luis at saka si Maymay. At base na rin doon sa report namin, malaki yung ibinaba din ng mga truck na umaakyat. Nag-decline ng 15%. At yung traders naman nag-decline by 17%. At yung volume actually ng inflow dahil dito yung mga pagsara ng mga daan. Open at close kasi nangyayari. Pag nagsara, mabubuksan, tapos mamaya magsasara naman. So nagkaroon ng decrease ng 1,800 tons or almost 13% reduction na from August 1 to August 10, yung halos 2 linggo na nagkaroon ng ganitong issue. At nakikita natin, halimbawa, yung Labanos, yung supply nila bumaba by more than 40%. Kaya yung presyo dito sa pamilihan, nagtaas na siya from 16 to 79. Ganun din yung patatas at saka yung ibang gulay. Pero hindi lang ito sa upland vegetables. Kahit sa lowland vegetables yung pinakbit natin, yung latest damage report natin, nasa 200 million na. Karamihan ito nasa Central Luzon at saka Southern Tagalog na natural suppliers natin na pinakbit na gulay sa Metro Manila. So we're seeing ito yung mga impact. Sa bigas wala masyadong problema but we're seeing itong concern sa gulay, both lowland and highland. Sir Arnel, sa ganyan po sitwasyon, ito hong particular na pangyayari po kanina August 14, no, yung napilitan pong magtapon na lang ng gulay. Kailan po papasok dyan yung sagip-saka na batas natin? Actually, Manong Ted, pwedeng pumasok anytime yung sagip-saka kasi yung ating mga kasamahan sa lokal na pamahalaan, they can buy anytime so long as, of course, ready yung procurement nila. Kasi dapat very active sila pag mayroong mga ganitong sitwasyon, alam nila na magkakaroon ng problema both sa market at saka sa demand side. So dapat very proactive sila in looking do sa welfare ng kanilang mga constituents. Manong Ted. Opo. Yun ho bang sa GIPSAKA, may kaukulang provision about the budget? Kasi kung LGU dapat ang siyang nagre-rescue by
yung pera na pinanggagalingan po ng pambili, LGU fund po ito o meron po bang ditong appropriations o sustento po na nanggagaling halimbawa sa DA? Wala po kaming direct release sa LGU unless there's a program for that. Pero may separate pondo po ang DA. Of course, we can do MOA with concerned LGUs. Pero within the LGU themselves, they can appropriate through their yung kanilang development fund budget. Na pwede pong gamitin dito, Manong Ted. Okay. Opo. Kasi po itong gantong image, as you observe siguro, no, ASEC, hindi maganda, no? Pag pinanonood mo, parang pinababayaan sila ng gobyerno, ganun po ang datingan dito, na sayang yung pagod ng mga magbubukid, lugi na naman sila. So sa ganyan po mga pagkakataon ngayon na ating muling nakita ito, ano po ang balak gawin po ngayon ng DA para po maobliga naman yung mga LGUs na maging proactive kaninyo, no, sa sagip-saka? Manong Ted, on the part ng DA, actually tuloy-tuloy yung programa natin. Una, through Kadiwa. And then, bago pa nangyari itong mga pag-ulan, 11 tons na ng gulay yung nabili through the Madalite Farmers Association dyan sa Cordillera. And then, ang DA mismo sa region natin, bumili ng 1.5 metric tons na binila doon, ibinenta doon sa lobby mismo ng DA. And then, almost 10 tons yung na-deliver sa tulong ng ating regional office sa Walter Mart dito sa Mexico, Pampanga. And then, nakipag-coordinate din sila rito sa Silang at nakabili ng 5 tons ng Highland vegetables. And then, tuloy-tuloy din yung pag-deliver ng mga trucks, yung market matching. So, ilan lang ito sa mga ongoing projects natin. But of course, sabi mo nga kanina, Manong Ted, hindi lang ito DA, kailangan katuwang talaga natin yung LGUs kasi sila yung pinakamalapit doon sa mga areas na posibleng maapektuhan. Oh, sige po. So, dapat din nga tawagan siguro nga dito yung lokal na pamahalaan lang La Trinidad o kaya po naman sa 50 bayan dyan po sa Benguet. So, ASEC, sa ngayon po, again, magkano na po ang total na danyos sa report ng inyong mga field offices dito po sa Maymay, Luis, tsaka Habagat? Kasi po ito po I think lumalaki pa kasi nga hindi pa tapos itong Habagat eh. Hello, ASEC? Yes, Manong Ted, medyo naputol. Opo. Magkano po so far ho ang pinakahuling balita from your field offices po sa danyos na iniwan itong si Maymay, si Luis, tsaka Habagat ngayon po sa agrikultura? Kung meron kayong update, sir? Yung huling bulletin natin, Manong Ted, dito sa combined effect nga nitong si Luis, si Maymay, at saka yung tuloy-tuloy na pag-ulan due to Habagat, nasa more than 1 billion na yung total damage report na na-receive namin. Pinakamalaki nito sa, of course, sa Palayan at 589 million. Sumunod, talagang malaki yung damage sa gulay. Nasa 313 million kasama yung ilang high value natin. So, sa bigas, we are not seeing pagtaas sa presyo dahil maliit lang na bahagi yung na-damage. Bagamat malaki yung value. Sa gulay, ito yung makaka-expect talaga tayo ng mga potential increases sa presyo, both lowland and highland dahil pumapasok na yung report ng damages for both upland and highland. Opo, higit na 1 bilyon. Ano po. Sige, salamat na marami po sa inyong panahon, ASEC Arnels, at kami po yung muling tatawag para po alamin itong mga informasyon na ito direkta po mula sa DA. Umabot na ng higit 1 bilyon. Magpapatuloy pa ito. Ay nako, Lord. Humupa na po nawa ito pong malalakas na ulan na ito na hindi lang po nagbibigay ng pagbabaha sa marami po sa amin, sa kapatagan, kung hindi higit po doon sa mga kabundukan na siyahong pinanggagalingan din po ng pagkain ng marami po ng mga nasa kapatagan. Ako lamang may panawagan dito. Di ko alam, Seth, kung available na yung ating graphics. Meron po kasing panawagan sa sino man pong maaari nakakita. Dito po sa nawawala na isa pong messenger, si Jefferson Gozo, age 44, at siya po'y huling nakita doon po naman sa Harbor Point Ayala Malls sa Subic noong pong August 13 at 12:16 noon.
Ang sino man po nakakaalam, mamaya po ating pong ipapalabas ang kanyang picture, ang kanya pong pamilya nag-aalala kasi hindi po rin siya humakontak hanggang sa ngayon. Ang ating pong hinahanap muli ay isang Jefferson E. Gozo, edad 44. Ang telephone number po na maaaring tawagan ay 0933-826-8595. Mamaya po ating ilalabas sa TV screen ang mismo pong picture at ang informasyon dito po sa nawawalang individual na ito na huling nakita dyan po daw sa Subic. Alright, samantala po naman, 20 minutes now after 9 o'clock in the morning, girl! Ang dami ho natin talagang dapat na pag-usapan pero hindi ko lang alam kung pwede pa ho tayong sumingit dito kasi gusto ko ngang pasadahan itong naging hearing ng Senado nito hong Friday tungkol sa Paxilica. Na dapat to siguro din maintindihan ng lubos ng ating mga kababayan. Ito pong sinasabi po na proyekto kung saan daw po sa estimate ng iba-iba ang figure na magbibigay daw po ng halos 1 milyon trabaho, etc. Sana nga ang akin lang din itong kanilang mga sinasabi may actual na pinagbabasehan. Sige, siguro maganda tawagan na natin si Ma'am Agot para natin maitawid itong isyong ito tungkol po sa problema ngayon ng mga magbubukid diyan po sa Benguet. Bago natin tunghayan po itong ilang pang mga importanteng isyong pambayan, tayo po itutulong na ito po'y maipaliwanag. Nang sa ganun po naman, lubos natin na maintindihan at hindi po tayo nagpapadala sa mali-maling informasyon na inihahain lamang sa atin ng kung sino-sino and of course, yung pong ipinapangalandakan ng iba na wala ho naman talagang pinangahawakan. Meaning, pwede ka lang magsabi-sabi ng ganire kasi sabi-sabi din sa iyo. Right? Sige. So mga kapatid, ito po muna ha. Ang ating pong winner nung isang araw, I think siya po'y ating nakapanayam. Ito pong taga-Taytay Rizal, si Nanay Princess Distor. Nakapanayam natin noong Agosto. At siya po'y napagkalooban ng 4,000 pesos. Ang ating pong mga Happy Anonymous, nag-ambag-ambagan para ho doon sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Partikular po yung pambaon nila. Siya po'y humirit po ng laptop. Mamaya po ang ating magandang balita. Yun lang kanyang printer na sinasabi, hindi pa ho natin lubos na alam kung magkano po ito at kung sakasakali po saan siya makakabili. Baka naman si Chacha kanyang pa-birthday, pansit tsaka barbecue. Hindi printer ang sinasabi ko dito. Lakas na naman ang tawa mo ha. Sige, mamaya po yan sa last part ng programa natin, ang ating happy hour. No? At muli po pagbati ng maligayang kaarawan kay Mami Remy Aguila Pascual from your loving husband, June Pascual, at mga anak na sila Abiel, Kyla, and Kadisha, at mga apo na si Lian at si Franco, at galing din po naman kay Jairus Bondok ng The Philippine Star. Yung aking inaanak niya sa kasal, si Ricky Rosales, si Professor Ricky, kanya rin kaarawan today. Happy birthday, Professor. At maging kay Yahoo Garganera. Yan. Galing kay Slab at kay Daddy ang kanyang ika-27th birthday today. And muli po ang aking kaibigan, baka gising na siya ngayon o nagsasagwan na dyan sa Marilao. May bangka na no? Si Manny Boy Dapogi, Manny Galang. Nag-invest na. Kuya, Lalo mga taga-Kalumpit. Good morning po. Kuya ito ni Erwin. Yan. At nakababatang kapatid ni Kuya Bennett Galang. Si Emmanuel Villegas Galang, a.k.a. Manny Boy Dapogi. Birthday niya, August 24. Yung? Alright? Andiyan na ba si Ma'am Agot? Good morning, Agot. Good morning. Good morning po, sir. Good morning po sa inyong lahat dyan. Kumusta ngayon dyan sa trading post? Kasi may nag-post, di ba, sa social media nung tinapon ng mga repolyo at saka carrots, no? Nagkwento sa amin taga-DA, yan daw August 14 pa nangyari. Pero sabi nga daw, pagdating sa trading post, mahaba yung pila, pero noong sila na ang aasikasuhin, sinabi na masama na yung quality, kaya tinapon na lang. Kumusta ngayon dyan? Sa ngayon po, dahil tinamad na po yung mga farmer dahil nga po mababa yung presyo at mahaba yung pila. So, marami pong mga farmer ang hindi nagdala ng mga gulay nila ngayong araw na ito. Kaya medyo umangat po ng konti yung presyo. Pero inaasahan po namin na pag malalaman na naman nila ngayong umaga na gumanda yung presyo,
maghahabol pa rin yung mga farmer na magdala bukas. So we are expecting na baka biglang bagsak na naman ng presyo bukas po. Okay, sige. So ngayon, magkano ang average dyan? Sabihin na natin itong inyong mga broccoli, itong pechay bagyo, carrots at patatas kung may supply, please. Yung mga repolyo po natin, yung mga dahon, nag-range po ng 20 to 35 yung mga first class. Pero yung mga second class po, yun yung mga hindi talaga masyadong nabibili. Usually mga nasa 8, 9, 10 lang po yung presyo niya. Sa ngayong araw po na ito. Pero itong ngayon lang po siya umangat. Pero yesterday, past 3 days po, halos ayaw po nilang bilhin yung mga second class na mga dahon kasi yun nga po, wala tayong magagawa eh. Halos lahat ng mga farms po dito nasira yung mga pananim nila. Kaya yung first class talagang nasira na yung mga outer layer na dahon. Kaya babagsak talaga siya ng second class. Kaya madami po yung second class, kaya ganyan po yung kababa. Ang hinahanap po ng mga buyers natin ay yung mga first class. Oo. Sa broccoli po talagang nasira po siya dahil sa ulan kaya medyo kukonti po yung supply natin. Magkano ang patatas po ngayon, yung carrots po, ang pinakamataas na po natin ngayong araw na ito, 43. Pero yun po ay ilan lamang po ng mga loads or number of trucks na nabili dahil ang matakbong presyo po talaga ay 30. Tapos itong inyong, magkano broccoli ang pinakamura dyan ngayon? Nasa 80, 60 ganun po, sir. Pero mga hindi po maganda ang quality na. Okay. May patatas ba? Meron po. So ang patatas po natin ngayon, pinakamataas 75, which is lower than the previous days kasi previous days may 85 po, may 80 ganun po. Pechay bagyo. Yun po sila po yung marami pong na basura sa kanila. 20 to 33 po ang first class niya. Pero yung second class katulad po ng repolyo din na nagre-range ng 7 to 10 pesos. All right. Agot, kasi mayroong batas yung sa gipsaka. Alam niyo ba 'yon? Yes po, sir. I am not really very particular with the details of the law, pero last time po kasi parang when I talked to our LGU here, parang sinabi po nila na it's a newly passed law, so hindi sila nakapag-budget. Yung budgeting ng is the previous year. So parang kumbaga yung budget for today was planned last year. So hindi po sila nakapag-alat ng budget for this year. That's why they cannot use yung sagip-saka po na tumulong. Pero malaki po sanang tulong yun kung meron. Oo nga. Well, ngayon kasi sa panukala, malaki na itong local government support fund at diyan, pwede, ang pagkakaalam ko, pwedeng gamitin para nga sa sagip-saka, meaning sila ang bibili noong mga tulad nitong mga, di ba, umani, wala mapagbentahan, sasagipin ng LGU para hindi malugi yung farmer, no? Yes po. Oo, sige. Well, anyway, sige, salamat na marami. Kamusta ang panahon ngayon dyan, Agot? Maulan pa rin, sir. Pabugso-bugso pa rin yung hangin. And then pati yung ulan. Tapos pag uulan, kumbaga light to medium to heavy po yung pagbagsak ng ulan po dito. Kaya flooded pa rin po, especially kahapon po talagang flooded uli ang swamp or yung strawberry farm natin. Kasi nag-overflow na naman po yung Bolo Creek kung saan tumadaan yung tubig. Pati mga bahay-bahay po dito wala na rin kasi dumami na rin po yung mga landslides. Yun po yung isang problema ng mga farmers ngayon kasi sa mga barangay roads, sa main Halsema Highway, ang dami pong mga landslides na nakakatakot bumiyahe. Oo nga. O sige, makikibalita kami ulit sa inyo, Agot. Salamat na marami sa pagbibigay ng panahon sa aming programa. Thank you, Agot. Thank you, sir. Thank you very much po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.